Hello. Ayan. Good evening po sa ating lahat. Magandang gabi po. Sige po, pray po tayo. Thank you, Father. Maraming salamat sa gabing ito. Dalangin po namin ang inyo pong pagsama sa amin. Pagsama niyo sa aming pong mga puso, isipan, as we listen to your word na ito po ay ma-receive namin, ma-apply namin sa amin pong mga buhay. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord po. Sige po, basahin po natin ang ating pong text for tonight. Matatagpuan po sa Psalm 91, verses 14 to 16. Psalm 91, verses 14 to 16. Sinabi po dito, "Because He loves me, says the Lord, I will rescue Him, I will protect Him, for He acknowledges my name. He will call on me, and I will answer Him. I will be with Him in trouble, I will deliver Him and honor Him. With long life will I satisfy Him and show Him my salvation." So, ang konteksto po ng 14 to 16 ay patungkol po sa promises at blessings ng Panginoong Diyos. Ito po ay nagsasabi sa atin ng promises at blessings ng Panginoong Diyos na ibinibigay niya po or binebestow niya po sa mga believer. Specifically, sa mga anak niya na nagtitiwala at nagmamahal sa Kanya. Yung summary po ng Psalm 91, familiar po tayo. Yung psalmist po, o yung may akda, ina-express niya po yung kanyang pagtitiwala or ina-express niya po yung kanyang trust sa Panginoong Diyos. Ina-acknowledge niya po si Jesus, ang Diyos bilang kanyang source of safety. Ina-acknowledge niya po ang Diyos bilang kanyang refuge. Gumamit po siya actually ng iba't ibang simbolo ng danger. Di ba po pag dinedeclare natin yung Psalm 91, nandun po yung mga danger na fowler's snare, deadly pestilence, the terror of night, plague that destroys at midday, may harm, may disaster. At ang psalmist po, nandito po siya, sinasabi niya po na hindi na dapat katakutan ng mga anak ng Diyos dahil wala na pong makakapag-overcome doon sa protection na available na ibinibigay ng Panginoong Diyos. Ngayon, hindi po sa sinasabi natin na wala na po mga problema, hindi po sa sinasabi natin na wala na mga sakit, hindi po sa sinasabi natin na magiging invincible tayo or immutable. Pero dahil po namumuhay tayo sa mundong ito, by nature, tayo po ay napapagod. By nature, ang isang tao po ay nagkakasakit pag siguro sobra yung pagod niya. Ang isang tao ay nakakaranas ng problema, ang isang tao ay nakakaranas ng pain, ng suffering, may mga pinagdadaanan, but ito pong chapter natin, ito pong verse natin ng Psalm 91 ang nagpapakita po sa atin na tayo po bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, we can count on His provision. We can count on His protection. Makakaasa po tayo sa proteksyon ng Panginoong Diyos. Makakaasa po tayo sa provision na nagmumula o nanggagaling sa Panginoong Diyos. Sa verse po natin, nagbigay po ng iba't ibang examples ng danger. Yung sinabi po natin kanina, yung fowler's snare, deadly pestilence, terror of night, plague that destroys at midday, yung mga ganun pong bagay. Ngayon, sa buhay po natin, sabi po natin, maaasahan po natin, we can expect yung protection, yung provision ng Panginoong Diyos, doon po sa malalaking bagay, and even doon po sa maliliit na bagay. From the biggest of things to the smallest of things. Protection po marahil siguro sa pagmamaneho, kung marami po sa atin ang nagdadrive, protection po sa pagko-commute, protection po sa pagtatrabaho o doon po sa pinagtatrabahuhan natin, protection sa sakit, protection financially, provision financially. Ito po yung promise na makikita po natin sa Psalm 91. Pero dapat po nating i-note, napakahalaga na i-take note po natin na ito pong promise na ito ay para po doon sa mga anak ng Diyos, specifically doon sa nagtitiwala at nagmamahal sa Panginoong Diyos. Kaya nga po, ganun inumpisahan yung chapter 91 eh. Di ba po alam po natin yung umpisa ng 91? He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Ang pagdadwell po kasi, or dwelling in the shelter of the Most High, ay nagpapakita po sa atin na isang tao po ay nagtitiwala sa Panginoong Diyos. Alam niya po na siya po ay protektado. Alam niya po na may provision po na nanggagaling sa Panginoong Diyos. Ngayon, sinabi natin, ito po ay promise ng blessing, ng protection ng Panginoong Diyos sa mga tao, sa mga anak niya na nagtitiwala at nagmamahal sa Kanya. Sinama po natin yung nagmamahal dahil paano po ba inumpisahan yung verse 14? Because He loves me,
says the Lord. I will rescue him, I will protect him, for he acknowledges my name. Because he loves me. And brothers and sisters, God promises to deliver and protect the person who clings to him in love. Ang primary fulfillment po nito ay doon po sa ating buhay eternal, o buhay eternal or eternal life. Tayo po bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tumanggap kay Jesus Christ, naka-receive po tayo ng salvation. Naka-receive po tayo ng everlasting life, kung saan wala na pong pain, wala na pong struggles, wala na pong sufferings. Doon po yun sa new heaven and new earth. Pero po, sa buhay po natin ngayon, nararanasan na po natin at maaari na po natin agad maranasan ang pagsama, ang proteksyon, ang provision ng Diyos. Tignan po natin yung sumunod na verse, sa verse 15. He will call on me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Naka-receive pa rin po nilalagay po dyan, nakikita po natin na another promise po na ma-receive natin o maaari nating ma-receive sa Panginoong Diyos ay ang pagsagot sa atin pong call for help, ang pagsama sa oras ng ating mga trouble, ang pagsama sa oras ng ating mga problema. Ang kanya pong promise, isa po sa kanya mga promise dito po sa verses 14 to 16 ay ang pagsama sa atin, pag-rescue sa atin sa mga oras po ng ating po mga pangangailangan, sa mga oras po na tayo po ay may mga pinagdadaanan. Kung mapapansin po natin, makikita po natin na hindi po porket o hindi dahil tayo po ay anak ng Diyos, hindi na po tayo makakaranas sa mga troubles. Hindi po porket anak tayo ng Panginoong Diyos ay hindi na po tayo makakaranas sa mga problema. Pero andito po yung promise na sa oras po ng ating mga pangangailangan, sa oras po ng mga pinagdadaanan nating problema, hindi tayo iiwan ng Panginoong Diyos. I will be with Him in trouble. Kasama po natin ang Panginoong Diyos. Handa tayong i-deliver, handa tayong i-rescue, handa tayong proteksyonan doon po sa mga sitwasyon na kinalalagyan natin. Nawa, tatagan po natin. Sabi po sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. But take heart, I have overcome the world. Sinabi po sa English. Kaya po sa atin, para po sa ating mga anak ng Diyos, sa mga nagmamahal, nagtitiwala sa Panginoong Diyos, alam po natin that nothing happens outside His control. Alam po natin that He can cause all things to work together for our good. And lastly po, sa verse 16 ng Psalm 91. Sabi po sa verse 16 ng Psalm 91, with long life, I will satisfy him and show him my salvation. In addition pa po doon sa proteksyon na nanggagaling sa Panginoong Diyos, sa verse 16 po, meron pa pong long life. Ang Lord po, He promises long life sa taong nagtitiwala at nagmamahal sa Kanya. Meron pa po nakalagay, and show Him my salvation. He also promises salvation sa mga tao na tumanggap kay Jesus Christ as their Lord and Savior. Naka-receive po tayo, kung tayo po ay tunay na tumanggap, naka-receive po tayo ng forgiveness sa ating po mga kasalanan, naka-receive po tayo ng gift of eternal life. So again, ang Panginoong Diyos po, dito sa Psalm 91, nakikita po natin, God speaks promises and blessings over His people. Pero sa chapter 91, sa verses 14 to 16, makikita po natin, ito pong blessing na sinasabi dito, ito pong protection na sinasabi dito, specifically sa mga anak niya na nagtitiwala at nagmamahal sa Kanya, mga kumikilala at nagmamahal sa Panginoong Diyos. Ngayon, paano po ba natin masasabi na mahal po natin ang Panginoong Diyos? Minsan po ito po yung pagpili na sa mundo po na punong-puno ng distractions, sa mundo po na sobrang daming hinahain ng kaaway, patuloy po nating piliin ang paggawa ng mga bagay na ikalulugod ng Panginoong Diyos. Nawa patuloy po natin piliin yung mga bagay na makapag-e-express ng ating pagmamahal sa Panginoong Diyos. Nawa patuloy po natin gawin yung mga bagay na makakapag-build, makakapagtibay ng relasyon natin sa Panginoong Diyos. Paano po ba tayo nagmamahal? Sa may mga asawa po, paano po ba tayo nagmamahal? O kahit di na po sa may asawa, kahit po sa magkakaibigan, paano po natin minamahal yung kaibigan natin? Ano bang nangyayari pag mahal natin yung kaibigan natin?
Di ba po, kunwari sa loob ng church, di ba po parang gusto natin palagi silang kasama, gusto po natin palagi silang kakwentuhan pag may nangyari sa araw natin. Ultimo, pagbili ng C2, pagbili ng Coke sa 7-Eleven, dapat magkakasama pa. Magkakausap sa church, pero tignan niyo po, pag uwi, magkaka-chat pa po yan, magkaka-message pa po yan. Pag may nakitang reel sa Instagram, isasend niya dun sa kaibigan niya para na matawa din siya kung nakakatawa man yung reel na yun. Siguro sa mag-asawa, wala pa po akong asawa eh. Siguro sa mag-asawa, yung pagpapakita ng pagmamahal, siguro handa ka mag-sacrifice para dun sa asawa mo or willing kang magbigay o willing kang magpakumbaba para dun sa kasama mo o sa asawa mo. Mga ganun pong bagay. Ganun po tayo magmahal sa tao eh. How much more pa kaya sa Panginoong Diyos? Kung mahal po natin ang Panginoong Diyos, nagmamanifest po ito sa atin po mga ginagawa. Do we spend time with God? Do we listen to God? Do we wait patiently sa kanyang mga instructions bago po tayo gumawa ng mga desisyon sa buhay? Do we read our Bibles? Kamusta po ba yung devotion natin? Kamusta po ba yung quiet time natin? Do we talk to God? Kamusta po ba yung ating prayer life? Do we think of God? Do we speak of God to other people? Na i-share ba natin ang Panginoong Diyos sa ibang tao, sa mga kaibigan natin, especially yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoong Diyos? Mga ganun pong bagay na nagpapakita po ng ating pong pagmamahal sa Panginoong Diyos. Piliin po natin ang Lord sa lahat po ng pagkakataon. Piliin po natin gumawa ng mga bagay na makapaglulugod po sa Panginoon sa lahat po ng gagawin natin, sa ating po mga itinatahak sa atin pong buhay. So again, Psalm 91:14-16. Because He loves me, says the Lord, I will rescue Him, I will protect Him, for He acknowledges my name. He will call on me and I will answer Him. I will be with Him in trouble. I will deliver him and honor him with long life. Will I satisfy him and show him my salvation. Ang Psalm 91 po ay nag-encourage sa atin na dito po sa buhay na punong-puno po ng pressures ng mundo, punong-puno po ng troubles, ng temptations, ng struggles, ng trials, ng afflictions, may we all put our trust and confidence in God. May we all rely upon His rescue, upon His protection sa atin po mga buhay. In relation naman po sa atin pong mga buhay panalangin, nawa ipanalangin po natin that we may learn to trust Him more, that we may learn to love Him more sa lahat po ng pagkakataon ng atin pong mga buhay. Even po doon sa mga pagkakataon na maaari pong baka po we are tempted to give up, mga pagkakataon na marahil gusto na nating sumuko, marahil gusto na nating bumitaw, nawa patuloy po tayong lumapit sa Panginoong Diyos, patuloy po tayong manalangin that He might give us strength, encouragement, knowing and believing that when we call upon Him, He will answer, He will rescue, He will deliver us. In fact, He is already with us. I will be with Him in trouble. At sa ating po mga panalangin, maaari din po tayo maging thankful or maaari din po tayo maging grateful sa promise of protection, sa promise of blessings, sa promise of long life. And as we pray, patuloy po natin hingin sa Panginoong Diyos that He might teach us to live a more meaningful, long life. That we may live a life long enough to love Him, long enough to dwell in Him, long enough to continue the work that we were commissioned to do in this world. Mahabang buhay na makabuluhan. Amen po. Amen po. Sige po, tayo po ay manalangin. Thank you, Father. Maraming salamat sa gabing ito. Maraming salamat sa natutunan namin. Maraming salamat sa mga nabasa namin, naintindihan namin sa Psalm 91. Salamat because sa lahat po ng pagkakataon na aming pong buhay, sa aming pong mga problema, we can call upon You. And You are there, You are ready to protect us, to deliver us, and be with us sa mga ganito pong uri ng pagkakataon. Lord, we pray na ito po ay aming pong mai-apply sa aming pong mga buhay, sa aming pong mga pinagdadaanan, sa lahat po ng aming pong mga problema. Lord, we pray, I pray na patuloy kaming kumapit sa Inyo, patuloy kaming manatili sa inyong tahanan. Tuloy kaming mag-dwell in your shelter sa lahat po ng pagkakataon po ng aming po mga buhay. We love You. Maraming salamat sa inyo pong mensahe. In Jesus' name we pray. Amen and amen.